Oil price hike sa ikapitong magkakasunod na linggo. Ang ating pong pag-uusapan, kasama naman si Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy. Director, magandang araw po sa inyo. Magandang araw po at magandang araw sa ating mga kababayan. Okay, Director, sa ikapitong magkakasunod na linggo, may pagtaas na naman ng presyo ng mga produktong petrolyo na ipinatutupad ngayong araw. Epekto patin po ba ito ng production cut ng Saudi Arabia o may iba pa pong dahilan? Ito po ay talagang pinangungunahan po ng effect ng pagbabawas ng supply. Hindi lang po ng Saudi, kundi kasama na rin po ang inaasahang pagbabawas din ng Russia. At ito po ay nagkukos, nagsimula na po tayong magkaroon ng disbalance, shortage in the daily production mula noong month of June. That averages to around 1 million barrels of production per day of oil. So ang projection po ng SP Global Platts, dire-diretso po yan July hanggang December. So yan po yung sitwasyon natin at again, ang tsansa po natin ito na magbago ay doon lang po sa pagbaba siguro ng demand. Unfortunately, itong bear months, ito po yung mga months kung saan tumataas naman po ang demand. So ang tsansa na lang po natin kung ganun po ang maging trend pa rin hanggang ngayon, dire-diretso pa rin ang taas ng demand, ay kung maibabalik na lang po ng OPEC Plus ang tinatanggal niyang almost 1.5 to 2 million. Ganun din naman po ang halos ang kakulangan sa daily production na nakikita natin. Okay, sir, magkano na po ba yung inabot ng taas ng presyo ng mga produktong petrolyo na magsimula po itong sunod-sunod na oil price hike sa bansa? Well, ang ating pong naging aggregate nitong, for example, yung adjustment natin, mula July 18 for gasoline, July 18 hanggang this week po. Kailangan ko lang i-add, but that's sabi mo pa nga, pang-pito na po, dire-diretso po yan. At ang ating pong pag-usapan na lang po natin, sir, yung ating common pump price, it rose now to common pump price for gasoline is around 73 pesos per liter. Ang diesel nasa 67 pesos per liter. Ang kerosene ay nasa almost 79 to 80 pesos per liter. It used to be probably ang average na po natin nung bago itong nangyayaring mga adjustment ay kulang-kulang na umaabot na po tayo ng if not 8 to 10 pesos na po ang nadagdag sa sunod-sunod na per liter na pag-a-adjust nitong nakaraang 7 weeks. Kaya na nga po, ramdam na ng nakararaming mga kababayan natin yung pagtaas ng presyo ng gasolina. Pero sir, base po sa inyong projection, ilang linggo o buwan pa ba ang itatagal nitong mataas na presyo ng petrolyo? May aasahan po ba tayong malakihang pagtaas pa sa mga susunod na linggo? Well, nakasentro po ang trend doon sa pinoproject ng kabawasan at yun naman po ang nakikita nating disbalance doon sa global supply, global production at saka global demand. So ang problema ho kasi hindi po natin inaasahan na klaro, wala pong ganong grupo ng mga bansa na klarong nag-o-organize para ibaba ang demand. Pero very clear po ang grupo ng OPEC Plus na ibaba ang supply. So that's the problem. And we're encountering since June, meron na po tayong underproduction of around 1 million barrels per day of oil. Tumataas yan. In fact, aabot po ngayong August ang projection ay aabot ng around 2.8 million barrels ang kakulangan sa daily production. Wala pa kaming masabi na maaasahan na magro-roll back na yung month of June. Month of August. Probably
mag-i-ease out yan up to 900,000 barrels sa December. But that's far off from now. So ang pag-usapan na lang po muna natin ay ang kasiguraduhan po na alanganin po talaga ang supply ngayong month of August Okay, and probably September. okay, Director, kung ito po'y tatagal pa, wag naman sana, ano po yung mga hakbang ng Department of Energy higil dito? Ano po ba? May mga programa po ba ang DOE upang makatulong sa issue na ito? Well, unang-una, no, pinag-uusapan ngayong araw, actually, nire-review na po yung GMC, no, Joint Memorandum Circular, para ma-implement na po yung binigay ng Congress na around 3 billion pesos para sa Pantawid Pasada Program for this year, 2023. Para maipamigay na po yan isang form of subsidy, mitigating measure. Yan po'y nakasentro dun sa mga public utility vehicles. Yan naman po'y isang mitigating lang, hindi naman siya magsusolve lahat nung nangyayaring pagtaas ng price. At the same time, may kasama po ang pinag-usapan naman ng mga oil company at Department of Energy na itutuloy lang po itong mga promo programs ng mga oil companies. Kasi kaya aside from the government subsidy through LTFRB, DOTR, meron po tayong private sector na mga promo programs. That's a reduction in price per liter from 2 to probably as high as 4 pesos per liter. I-avail din po yun. Kasama na rin po yun na pwedeng i-avail. Bahala na lang kung anong pangalan yan. Promo program para sa mga oil company. As far as I'm concerned, kung ako yung consumer, ang tawag ko dyan, discount. No? Nakaka-discount po ng 2 pesos to 4 pesos per liter. I-avail na rin po nila yan. At lahat naman po yan ay pag pinagsama-sama ay nakakatulong din. Okay, sir, dahil hindi naman po maiiwasan ng taas-baba ng presyo ng produktong petrolyo sa global market, ano po sa tingin ninyo ang dapat maging prioridad ng pamahalaan upang maibsan man lamang yung epekto nito sa ating bansa? Well, ang pinakamalaki po talagang magandang gawin ay, of course, pababain kasi 100% po tayo nag-i-import. At the problem with this, we're just importing around 350,000 barrels oil equivalent. 300,000, it's not even 1% of the global demand of around 104 million barrels per day. So, napakahina po yung ating bargaining power to purchase petroleum products on the global market. So, ang pinakamagandang chances talaga natin in the coming years ay ibaba po ang ating pagiging import dependent. So, magagawa lang po yan kung ma-develop po natin, ma-explore at ma-develop yung indigenous supply ng oil and gas. Ang Department of Energy ay tuloy-tuloy naman sa larangan ng pag-i-explore na yan. May mga agreements na po tayo, pumapasok na po yung BARM areas. Isa pa hong malaking challenge ang nangyayari dyan sa West Philippine Sea. But again, hindi po tayo humihinto. Policy-wise, tuloy-tuloy po yan. It just takes time, kailangan po ma-explore, average of 5 to 10 years po kasi ang exploration. Magde-develop ka pa ng additional 5 years and bago ka dumating sa production. So give or take, you need at least 10 to 15 years. So it takes time, but we have to go to that direction. Pangalawa po, magbawasan po ang dependency din ng mga vehicle which is consuming around 60 to 70% ng ating oil products ang ating transport sector ay mag-transition po dun sa electric vehicle. So ngayon naman may bago tayong batas, yan ay patuloy at masigasig na ini-implement ng Department of Energy para po in the coming years mabawasan na po ang ating fossil-based na mga vehicle at makatransition tayo doon sa electric vehicle. Or we can do a transition type of vehicle, yung hybrid muna, bago po tayo dumating doon sa pure electric vehicle. But we're doing also the same thing in consonance doon sa ating plano, indigenous exploration of indigenous supply of oil and gas. Ayun nga sir,
ang mga usapin ng alternative source at renewable energy napag-uusapan lamang kapag dumadating yung panahon na talagang mataas ang presyo ng mga produktong petrolyo. Pero kailangan na po ba talaga o may urgency po ba ang pamahalaan katuwang ang private sector para i-prioritize ang ganitong uri ng source of energy? Yes sir, napakataas po ang tinatarget ng kasalukuyang administration with our Secretary Lutilla. In fact, meron na po diyang pina-finalize na yun na Philippine Energy Plan na ang target talaga sa renewable energy share in our power sector ay almost more than 50%. So this is really going towards what we have indigenous, which are usually the renewable, at saka ito pong ating posibleng fossil pa rin pero galing na rin po dito sa atin. So may mga programa po yan at tuloy-tuloy po yung pagtatarget na yan ng more than 50% ng share natin na puro galing sa renewable ay isa na pong malaking hakbang para lumabas po tayo doon sa pagiging dependent masyado sa fossil-based na imported naman po na klase ng fuel. Okay, Director, bilang panghuli, ano po ang inyong paalala o payo sa ating mga kababayan na patuloy na naapektuhan itong sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo? Well, realistically, money talks really is the one that confronts us. So, unang-una para sa mga private sector naman, i-avail nyo rin po ang mga promo programs ng oil companies, 2 to 4 pesos po per liter. Hindi naman po kasi kayo kasali doon sa subsidy program ng Pantawid Pasada. So dito na lang po kayo sa promo programs ng mga oil companies. Ang pangalawa naman po ay kung po pwede po, hindi naman masabi na hindi na nagtitipid ang ating mga kababayan. Lahat naman po tayo nagtitipid. Pero at least kung magiging mapagmatsyag pa rin, pumili pa rin ng isang gasoline station na mas mababa ang presyo kaysa doon sa iba. Ito po yung tinatawag na competition of the price on the ground. May mga gasoline station, pumupunta po ako, observe ko na yan for how many years. Itong aking pinupuntahan na gasoline station, mababa po talaga ang presyo kaysa doon sa mga tabi. So, piliin niya rin po yan. 1 peso na difference will matter in the long term. So, pangatlo po siguro is yung pagtitipid. Ituloy din po, huwag po nating hayaan na tayo'y maging lax. At the same time, may mga promo tayo, meron tayong napipiling gasoline station mababa ang presyo, gawin pa rin natin yung pagtitipid. Yun lang po ang magagawa po natin for the meantime. At hindi naman po tayo masasakop uli nung subsidiya program at hindi po yung ganong kadali para mag-budget po ang government para sa ating lahat. Ayan, yan po talagang pinaka-solusyon dyan. Galingan yung pagbabudget. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Rino Abad, Director ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy.